Hi everyone, it's me Jo and thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So ang ibabahagi ko po sa video ko ngayon is tungkol po sa epekto ng anxiety sa ating katawan, bakit ito nangyayari, at ano ang maaari mong gawin upang maibalik sa ayos ang iyong nervous system. Ano ang nangyayari sa ating nervous system kapag tayo ay anxious? Sa mga hindi nakakaalam, ano ang nervous system? Ito po yung ating utak, spinal cord, at nerves or yung mga ugat. Sa madaling salita, may dalawang uri ng nervous system. Ito po yung sympathetic nervous system. Nagiging aktibo po ito kapag tayo ay nasa panganib. Ina-activate nito ang ating fight, flight, or freeze mode. Ang parasympathetic nervous system naman, ito yung tumutulong sa atin na tayo ay makapagpahinga, madigest ang ating mga kinain, at makapag-relax. Kapag anxious ang isang tao, yung sympathetic nervous system mo ay mataas at ito na ang magkokontrol, tapos babaha sa yung katawan ang stress hormones. Ito yung tinatawag na cortisol at adrenaline. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagbilis ng tibok ng puso, pagtaas ng blood pressure, pagbilis ng paghinga, pamamawis ng kamay, paa, pagsikip ng mga kalamnan. Bakit ito nangyayari? Sinusubukan kasi ng katawan mo na protektahan ka. So, nagiging active dito yung sympathetic nervous system ng isang tao kapag sobrang taas yung stress or yung anxiety. Nangyayari itong cortisol at adrenaline kapag nasa panganib ka. So nagkakaroon ng activate yung fight or flight ng isang tao. And syempre, yung katawan natin, hindi kasi alam ng ating katawan kung ano yung totoong nasa panganib ka at hindi totoo. So minsan kasi nagkakaroon ng parang confusion na hindi hindi ma-absorb ng ating utak yung mga nangyayari. So ang intention kasi nitong sympathetic nervous system, kaya ito nagiging active kasi prinoprotektahan tayo sa mangyayari. So kaya yung mga tao, yung kanilang interpretation is kumbaga iba yung kanilang interpretation sa kanilang anxiety or kanilang stress. Kasi para sa kanila, it's a big kumbaga parang malaking sa kanila, malaking kumbaga babala para sa kanila, malaking babala para sa kanila. Paalala lang po sa mga taong nakakaranas ng anxiety, wala pong sira ang inyong nervous system. Nasobrahan lang sa trabaho. Ang anxiety kasi ay isang paraan ng pagsasabi sa ating katawan na kailangan nating tulungan yung ating sarili, or please pakinggan mo naman ako. Like for example, kung overstress ka na talaga sa trabaho, or kumbaga sobra na ba yung nakatambak na yung stress sa loob mo. And syempre yung katawan natin is nagpapahiwatig ito. Like what I said, yung katawan natin, they try to protect us sa panganib na akala ng ating utak is nasa panganib tayo. And syempre, yung utak natin is nagkakaroon ng confusion na nangyayari ba talaga ito sa actual yung panganib, or is just like kumbaga
kumbaga katang-isip lang ng ating isipan, kumbaga. So minsan kailangan din nating tumingin na mas malalim pa para matuklasan ang hindi pagproseso na trauma at mga sugat na nakakabit na nagpapanatili sa ating nervous system na maging aktibo. Kasi kapag may trauma na kumbaga untreated trauma na nangyari sa iyo, like yung kabataan mo, kasi yung trauma guys, kumbaga nagkakaroon kasi yan ng file. Kumbaga nagkakapatong-patong na yan. So, yung natin, yung utak natin, nandyan kasi yan nandyan yung trauma. And kahit ilang dekada pa ang dumaan, nandyan at nandyan pa rin yan. So, yung katawan natin, kumbaga sinasabi na makakalimutan ng ating isipan, pero yung katawan natin is nagkakaroon niya ng reaction kapag yung trauma at na ngayon na malaki ka na is mangyari, same na trauma na nangyari nung kabataan mo, is doon talaga lalabas yung trigger. So, kailangan talaga na alamin kung ano yung punot dulo ng pagkakaroon mo ng anxiety disorder, panic disorder, or depression. And yung mga sinasabi na kailangan talaga na alamin sa paraan haba ng pasensya sa iyong sarili at habang natututo ka sa kung papaano kumalma or papaano ayusin yung mga nangyayari sa iyo. So, first na dapat mo talagang gawin is magpakonsulta ka talaga sa isang bihasang doktor, psychiatrist. Kasi pinag-aralan po nila yan kung papaano mo kumbaga aayusin lahat, and kung papaano mo siya ibabalik sa dati, papaano mo mahihil yung trauma na nangyari sa iyo. Kasi hindi lang po yan basta-basta nasasabihin mo na mawawala din yan. No, kasi yung trauma guys, nandyan at nandyan pa rin yan. Kapag nandyan yan, hindi yan talaga mawawala. Kumbaga nakaukit na yan sa iyo, and kung matreat yun, yung trauma nandyan pa rin, pero yung reaction ng utak mo, yung reaction ng sympathetic nervous system mo is hindi na sobrang trigger, kasi alam na nasa process ka ng healing, 'di ba? So yun dapat ang tinutuunan ng pansin ng mga tao. Maliit na mga hakbang ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Yun talaga ang pinaka-importante. Yun ang ginawa ko po. Kasi nagkaroon po ako ng trauma when I was a child. And then, of course, lahat ng trauma na nangyari sa akin nung bata pa ako. And of course, pag lumalaki ka na, and then pumapasok ka na nito sa isang responsibility na sitwasyon. And of course, nung nagkaroon ako ng anak after kong masesaryan, and after 8 months, na-diagnose ako na may PTSD and suicidal thoughts. And of course, hindi po ako magiging okay kung hindi po sa aking psychiatrist, sa tulong ng aking psychiatrist, and to speak with it, kailangan talaga pag-usapan, sometimes it is really painful, kumbaga, kung babalikan mo yung mga nangyari sa iyong buhay. It is very painful, but it is really a process. So kung gusto mo talagang makarecover sa iyong anxiety, sa iyong panic disorder, kailangan mo talagang mag-umpisa sa simula at true process talaga. Kailangan talaga na process at haba ng pasensya talaga. So, depende po sa tao kung gusto nilang pag-usapan, and yung tao talaga may mga choices po yan. So, kung pipiliin ninyo na maging ganyan yung buhay nyo for the rest of your life, choice nyo yan, diba? So, ako, pinili ko talaga na
totally, kumbaga, heal yung trauma na nangyari sa akin. But hindi ko po kinoconsider yung sarili ko na gumaling ako. I consider myself na naka-recover ako. Kasi I know recovery na makakaranas pa ako. And I really expecting na makakaranas pa rin ako talaga. Kasi syempre, yung mundo guys, hindi na gaya dati. Ngayong henerasyon ngayon, exposed na tayo sa mga social media. Marami na mga nangyayari sa buong mundo na hindi ka nais-nais, social media, news, at sa mga nangyayari sa ibang parte ng mundo. So, it is really toxic now kumpara before when I was in my childhood, nung kabataan ko. It was just like playing, na wala ka talagang iniisip na mga kung ano-ano, di ba? So, now if you compare, it is really toxic and it's very stressy and magkakaroon ka talaga ng anxious and you are worried and millions of things na kung bakit ka nagkakaroon ng worries, di ba? Mga senyalis na ang iyong nervous system ay wala sa ayos. Una po is yung pakiramdam mo na may mangyayaring masama. Number 2 is hirap kang makarelax kahit nasa ligtas ka na lugar. Number 3 is yung paulit-ulit na mga iniisip at hindi mo ito mahinto sa iyong isipan. Pamamawis, pagbilis ng tibok ng puso, nakakaranas ka ng mga physical na sintomas tulad ng tensyon, madali kang mapagod, o sumasakit yung tiyan mo, yung gastrointestinal problem, nahihirapan ka na madama ang, yung kasalukuyan, yung totoong, kumbaga, yung nakakaranas ka nitong depersonalization or derealization. And yung takot talaga yung unang nagpapalabas ng sympathetic nervous system, nagpapa-activate ng nervous system ng isang tao. Yung nakakulong ka sa yung sarili. Of course, kung familiar ka dito sa mga binanggit ko, hindi ka nag-iisa. May tulong po na nakaakibat. You just only seek help. Ask help. Hindi po yan mababawasan yung pagiging isang tao mo kung mag-a-ask ka ng help, Kasi sometimes we need people to help us, to understand everything kung ano yung nangyayari sa ating utak, sa ating isipan, 'di ba? Like what I said, hindi kasi alam ng ating nervous system kung ano ang pagkakaiba o na nasa panganib ka. Like for example, tulad ng may nakatutok sa yung baril. Yung mo talaga dito is magiging yung takot talaga, yung takot, 'di ba? Yung takot ang mararamdaman mo dito kasi nasa panganib ka. So kailangan mong iligtas yung sarili mo, kailangan mo gumawa ng paraan para mailigtas yung sarili mo kasi papaano na yung pamilya mo, right? So ito yung totoong nasa panganib ka. Pero kung nasa ka, like for example, yung hindi ka naman nasa panganib, like tulad ng may papalapit na exam, may job interview ka, or mayroon kang presentation sa trabaho mo. Of course, binibigyan ka nito ng palpitation, binibigyan ka nito ng pamamawis, binibigyan ka nito ng anxious. Kasi yung itong anxious na ito is like what they said is like a healthy anxious. Binibigyan ka nito ng motivation para ipakita mo sa mga tao na kaya mong kumbaga kaya mo ito gawin.